malaking pondo. Hindi pa ho tayo nakaupo. Kaya sana tulungan niyo kami na pag-isipan ang mga bagay na ito. So, andyan na po siya. Muli po, ang magiging yorme natin, Isko Moreno Dumagoso. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Manila, God first. Inyo, opo po kayo. Hi! Hello! Ako, taas ka kamay. Ako po, pagpapasensya nyo ng konti, medyo masama na ang boses ko. May sinat ako, pero okay lang yan. Basta nandyan lang kayo sa DNP. Tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Bagamat, I think, yung ibang barangay, inaawat pa ng chairman na huwag pumunta rito. Balita ko lang. Pero, nagpapasalamat kami. Tinugon ninyo yung panyaya namin. Kahit na kayo ay may mga kanya-kanyang gawain sa inyong bahay, pumunta pa rin kayo. Kaya maraming salamat. At mga nanay ko, tatay ko, mga lolo ko, at lola ko, pumanatag kayo, hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Opa! Bakit? Ang taong bayan naman. Alam na ng taong bayan kapag maghahalalan ang mga politiko, kakaaway. Yung magkakapitbahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakapitbahay, kaaway pa rin. Kaya, steady lang kayo dyan, mga nanay ko, tatay ko, mga lolo-lola ko. Di namin kayo pauwiin ng may poon, galit, o inis. Dahil wala kayong maririnig na panira dito. Kasi mabigat ang bilin ko sa Your Best Choice. Sabi ko sa kanila, hoy, umayos kayo. Yung utao, binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Kung kayo first time na tatakbo, sabihin na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo naman, re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon. Mag-report kayo sa taong bayan. At kalabunan, hayaan natin ang taong bayan mag-desisyon. Tama ba? May namusunod sa inyo dito. Sigurado kayo. Pagugulungin ko sa Intang Blanco. Tay, kamusta kayo? Salamat sa Diyos. Oo. Alam niyo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot magulong. Takot mamatay. Dahil baka tayo'y may infeksyon ng COVID-19. Sobrang pangamba natin kahit sa loob ng bahay. Para tayong tamang hinala lagi. May umahatsin pa lang hatsin. Ay, may COVID. Tama po ba? Ganon sobra ang takot na dinulot sa atin ng pandemya. Kaya, ano man ang dinanas nating hirap at ano man ang kasalukuyan na pinagdaraanan nating pagsubok, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat.
nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Dahil habang buhay may naman. Tay, at tanong ko lang, mag-relate ako lang tayo. Matanong ko lang po kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Oh, easy. Easy. Puso yung nakatingin lang yan. Hindi. Kaya ko lang naman yan natanong. Siyempre, nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Yang mga nanaupo, alaga ko po yan. Opo. Mahal ko po yan. For almost 20 years, inaruga ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinanggi. At tayo, hindi lang bilang taga-Tondo, bilang isang Pilipino, isa sa itinatapos ng ilong natin, ay pinagyayabang natin sa buong mundo, ang kaugalian tayo mga Pilipino ay marunong tumanap ng anak ko ng loob ng tatapos ng bayan. Tama po ba? Bilang ganti, ang aking utang na loob, kita nila una, inalagaan ko ang mga anak niya. Sa tulong natin lahat, tayo, kasama kayo, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Tingnan natin. Sinunod nyo ba ako? Akala ko din. O, tingnan natin ha, kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo? Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya? Masaya? Bakit? Kahit pa paano, nakamit nila yung hindi nakamit ni Boss Danny sa tulong natin lahat. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan kalaban. Tama ba? Eh bakit ngayon sa akin nagagalit? Nung araw, kasama ko sila, panay papuri sa akin. Halos araw-araw, papuri, papuri, papuri. Akala mo araw-araw nagsisimba, papuri. Ngayon, ako na pinakamasama sa mata nila. Oy, bakit? Masama pa naman bang tugunan ko yung sigaw ng taong bayan? Eh, taong bayan na sumisigaw ng yung tao sumisigaw ng bumalik ka na. Ako sinigawan, wala na bumalik! Napanood niyo? Napanood ko din. Nagulat ako eh. Para ba akong asawa na nagtaksi o pinagod ang malita, itinapon, huwag ka nang bumalik! Eh
bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Bakit nila pinangungunahan ang desisyon ng taong bayan? Sa malayo pa ang pag-uupong? Malayo pa? Tingnan po ninyo. Nay, iwawaglit lang ako nawala eh. Wawaglit lang ako nawala, binabago na nila. Nagagalit sila na ako tumutugol na sa panawagan ng tao ay may kalabo sila may-ari ng pwesto. Hindi nila pag-aari yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Kami ay empleyado lang ng taong bayan. At ang kontrata namin 3 years. After 3 years, expire. Balik ka ulit sa taong bayan. Pag nagustuhan ng taong bayan, ang trabaho mo, i-renew ang kontrata mo ng taong bayan. Another 3 years. Tama ba rin? In fact, pag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin sa taong bayan, ipopromote ka pa ng taong bayan. Tama ba ba? Katulad ng ginawa niya sa akin, kung sa tundo, kusihan, 3 years. Kusihan, 3 years. Kusihan, 3 years. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Anong ginawa ng tao? Ginawa ninyo ako, pati kayo mga taga-distrito. Ginawa ninyo akong vice mayor. Vice mayor. Vice mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa niyo pa ako. Para bang sila na ang mayari mo? Tingnan po naman ninyo. Ba't naman ako hindi magtabang po? Wawaglit ako na wala. Binago-bago na nila. Kaya ang akala natin, tay, makalunod ako. Iba ang akala natin, kaya natin sila ibinuto. Ay kung ano nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Tama ba? Bakit ang binago-bago? Unang-una, anong binago nilang pagpapahirap? Yung pinakamalapit pa sa akin, yung mga senior citizen. Tingnan ninyo. Tay, real talk lang tayo. Di ba, buwan-buwan, may pension kayo. Mayaman, mahirap, middle class, may pension. At halimbawa, first quarter, kayo, sa ngayon, kapag araw ng payout, totoo ba na kapag absent ka sa araw ng payout, forfeited na yung first quarter mo? Kita mo yun. Mali yun. Bakit? Alalahanin natin. Tay, wala pa naman tayong Alzheimer's. Wala pa. Kasi di ba sa dito, parang inakot pa si Mayor Lacson. Sige, Villegas na lang. Ibig sabihin, sa dinami kami na nagdaang Mayor, for the first time, bumoto kayo ng batang Mayor. First time. Kasi ang taga Maynila, ang laging binuboto Mayor, yung konti na lang ang birthday. Mga matata. Ibig sabihin for practical reason. But you took the risk. You gamble to vote for a young mayor. At yung batang mayor na yun, nag-isip ng programa sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit, o wala, botante o hindi, pantay-pantay, may pensyon ang senior citizen sa Maynila. Tama ba? At ano sabi ko? Tay, kung manatag ka, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama ba rin? Ano sabi ko? Tay, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. At sabi ko pa, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mga mamba. Kapag hindi mo nakuha yung dinero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lulubi.
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, ganado kayo. Ang ibig sabihin, halimbawa, hindi ko na 4 taon. Pagdating ng December, 6,000 na. Pag dalawa kayo matanda sa bahay, 12,000. Kung tatlo na kayo matanda sa bahay, 18,000. Panatag na panatag. Ngayon, anong mangyayari? Araw-araw namangamba yung matatanda. Bakit? Hindi naman mauuna na matatanda at kailan ng araw ng payout eh. Tama ko ba? Kaya alam mo naman ang mga matatanda, malalapat ang dugo niyan. Maaga na gigising yan. Sa nervyos, pagkagising, saan niya pupunta? Chairman! Balita! Alaws panay! Sawi! Uwi! Tuloy-tuloy! Pagising ulit sa umaga! Bukas! Uy, Chairman, ano na? No, wala pa. Mamalas-malas mo yung mata mo. Tinawagan ng apo. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa kami. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Yung matanda ko lang nagawa, ako tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng katamanan. Chairman, ano na? Naku na, nagkabigayan kahapon, wala pa. Baka marami kayong karanasan, ha? Piso, ipagdadamot pa natin sa mga matatanda. Pilto pa, pilto. Yung iba nga sa inyo dito, hindi limandaan naman eh. Totoo lang, hindi naman kailangan yung limandaan. Hindi naman lahat. Pero yung iba sa inyo dito, may limandaan. Kaya naman, bakit mo siya kinukuha? Kasi itinatamos lang ng ilong mo. At for the first time, sa buong buhay mo sa pamumuhay sa Manila, sa tagal-tagal ko nagbabayad ng pamilya, ngayon ka lang nakaramdam at prioridad ka at pinapahalaga ka ng gobyerno. Ibisan nga eh. Hula ko lang ha. Pinapagalitan pa kayo ng anak mo eh. Tay, wag ka nang pumila dyan. Ang init-init, baka may stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay. Ano sabi mo tanda? Ayoko, pera mo, gusto ko kayo. Ito ano na yan? Alam mo yung yabang lang sa, alam mo yung sense of pride? That you are being given value, importance, and understanding. Yun ang logic nyo. Ilimandaan, o subukan ninyo, bilimandaan kayo ngayon. Huwi kayo sa bahay ninyo, inaabot yung limandaan. Doon lang. Napakakaramdot eh. Gagawin pa natin viral man. O nay, totoo ba? Na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon. Mali na naman yun. Bakit? Ano sabi ko? Napakasimple. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit mo sinama yung botante o hindi? Kailangan may pension. Bakit? Kasi inabatan mo na. Bakit? Yung matanda, patuloy na tatanda. Tatanda at tatanda. Tatanda at magkakasakit. Ibig sabihin,
yung nanay nyo, yung tatay nyo, kung maaaring asawa nyo, buhay pa. Nakahirati sa karamdaman, humihinga pa, tao pa, mamamayan pa ng lungsod dahil lang sa hindi na nakakaboto at walang pakinabang sa boto, wala ng pensyon. Wow. Lupit yun eh. Tatanda din sila. Unahan na lang yan. Mapulo na sila. Di mo masakit yun. Sige, ibigyan ko example. Mag-asawa kayo, dati kayo may pensyon. Yung asawa mo, 80 anyos, 90 anyos, may sakit, hindi nakakaboto, dalawa ng boto, wala pang ginamit sa politika, wala nang programa. Ayun. Tay, totoo ba? Wala na yung gatas na issue. Pinalitan ba talaga ng estate ko? Galit talaga sa inyo. Kaya kung ako ay binibigyan ng gatas na issue para makabuhay nyo eh. Binigay naman sa inyo, diabetes. Tay, totoo ba? Wala na yung brown rice at black rice. Talaga? Naalala niyo pagkapasko, magbibigay ako ng Christmas gift sa pamilya. Bawat pamilya, hindi bawat bahay ha. Kasi ang sa bahay, may dalawang pamilya, may tatlong pamilya. Bawat pamilya, mayaman, naka-condominium, naka-subdivision, nasa tabing ilog, pantay-pantay, middle class at mahirap. Bawat pamilya. At sa loob ng pamilya, kapag may matanda, may extra siyang regalo. Naalala niyo yun? Pag dalawa sila, dalawa yung regalo. Tama ba rin? Alam niyo ba istorya ng black rice? Muntik, mapingot ng kaya ko dyan. Sabi sa akin matanda, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit kulay? Yung binigay mo sa amin bigas, kulit pa. Maitim na. Ang hirap kang lutuin, ang unat-unat pa. Sabi ko, Nay, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Gusto ko pa lang matikman mo. Nay, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. So, okay, alam ko ng dahilan kung bakit kayo naghahanap ng ibang mayor sa kasama niyo. Nay, kumain ba kayo? Ha? Taas kayo kumain, hindi ko kumakain. Hindi kayo kumakain? O sige, hindi magalala, pilipas na yan. Alam niyo ba? Taga-Tondo Boys. Nay, umuwi kayo. Kamtin ninyo ang pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Sabihin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, kapitbahay at kaibigan, ay awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat na nawala sa senior citizen. Tay, may dala akong chismis. Gusto nyo marinig? Chismis. Sabi mo nakaupo, gagawin na ng 1,000. Wait. Sabi na lang ng isang kandidato, gagawin na ng 2,000. Ay. Kananay ko, mga tatay ko. Itong mga politikong ito, masyadong maliit ang pagtingin sa pangunawa natin. Akala nila atak tayo doon sa magkano.
Hindi. It is the program. It is the act. It is the one that, yung alam mo sa hinhaba-haba ng pamumuhay mo sa Maynila, na yung kanilang number one sa policy making ng syudad ng Maynila. Yun. It's not about the money. Katulad ko nga, 500 ka, pahirapan, nakawin nyo ba 1,000? Gusto pala nila gawin 1,000 Sana, ginawa na nila, pagkaupo pa lang nila. Hindi ngayon parang nag-toke. Sige, katuwaan lang. Pag-usapan natin. Pakinabangan nyo naman yun. Kailan ka magsisimula? January. Maglumilimi tayo ulit. January. February. March. Lumag ka. 3 bulit. Tama mali? Kailan nabigay yan? April. Ano susunod sa buwan ng April? Mayo. Ano kayo sa Mayo? Naintindihan niyo naman ano? Agay. Ang nana kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Basta ko, I trust you. Nay, totoo ba? Nasa health center, kailangan pag nagpa-check up ka, online schedule pa. Wala. Sosyal. Ano si Luke's? Nay, ganito. Diyan kumana ka, yung leader, hindi niya nauunawaan yung katayuan ng kanyang nasasaktan. Bakit? Online schedule. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, ano ba kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalapit, hindi ka marunong mag-online. Nay, ano pangalan nyo? Nanay Josephine, sample lang ito, just for the sake of conversation. Halimbawa lang, hindi ito mangyayari sa inyo. Halimbawa, si Nanay Josephine, isang araw, hinahapon. Apo, daling mo ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot mo ako? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Josephine? It doesn't make sense. Ang health center, hindi ka para gamutin. Ang health center, kung ikaw ay may sakit, dadalhin ka sa ospital. The concept of building and creating health center is to give you and address your immediate healthcare needs. Ibig sabihin, yung pangangailangan mo sa kasalukuyan, immediate, yung madali ang pangangailangan. For example, katulad ng pinagawa ko sa inyo noon, pinamabakunahan mo kayo laban sa pneumonia. Tama mali? Sa health center. Bibigay ng vitamin C para sa matanda. May forming losartan. Saan? Health center. Ganun lang yun. O halimbawa, yung anak mo, teaspoon, papacheck ka para kumuha ng ano? Calcium. Ayun. Yung apo mo, may luga, may tulog, may buta, bumiigit. Health center yun. Tama mali? Ngayon kailangan mo may schedule. Wow! O, balita ko, tinanggal na daw. Tinanggal na. 2 years and 6 months. Walang nakinig sa ilayin ng tao na hihirapan para sa health. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi pa nila tatanggalin. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi pa tataasan yung pension. Kaya ako'y may kanta dyan. Baka gusto nyo kantayin din, kanta ni Chichi, siya lang. Siya, paos, nasa tono.
Ako, Paos, bahala ng tulong. Bakit kayo alam? Dumating, pilit pinubuksan. Ang sarado po ng puso. Ikaw ba ay nalalaman sa amin? Ikaw ba? The point is, why change it? I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon. Noong panahon na sinitan ko, si Era, si Alfredly, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagatin, si Villegas, si Lacson, lahat na naging mayor sa lungsod ng Maynila hanggang mapasaki ang taong bayan pagpupunta ng health center, one to sawa, anytime pwede silang pupunta sa health center. Tama ba? O nan, pangalawang pag-asa niyo ninyo, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang metformin, usapta, vitamin sa bata, vitamin sa matanda, bakuna laban sa pneumonia, at magaan na sistema ng health center sa ating lungsod. Pangatlo, pero kayo sasagot nito. Kasi, pag ito'y nanggaling sa akin, bias. Bakit? Kalaban ako. Pero kayo tatanungin. Kung ito bang napapansin ko, napapansin niyo din. Nay, mga lolo ko, mga lola ko, napapansin niyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila? Talaga? Napapansin niyo? Parang nawala ulit ang gobyerno. Napansin niyo yun? So, hindi malabo ang mata ko. Pare-pareho tayo napapansin na dumudugyot ulit ang Maynila. Si Eddie pati nagpaligan na sa Derisoria. Nakapunta na ba kayo ng recto? Ako, puntahan ninyo. Nandun na si Eddie. Kilala niyo si Eddie? Elisha. Si Pati. Pati kasama na Eddie. Nalinis ni Eddie. Nabalik mo niya sa taong bayan. Tay, dito naman tinatapos sa ilog. Tatanda na kayo dito. Ang dami niya nang nakitang mayor. Wala ni isang mayor. Ito yung ilalapang ko bakit ko. Kahit sa akin magkita, kahit sa Plaza Miranda. Walang mayor na nakalinis ng buong recto, walang na soler. Tama ba? 30 years! 30 years ang problema ng tao bayan na. Ano babalikan? Basta ako, isa lang ang pinangako ko sa inyo noon. Pag yan nabalik, tumanggap na ako. Naalala niyo yung in-interview ko? Because that's the only way. O na, tay, tingnan ninyo. 17 lang ang LGU sa Metro Manila. Pag-labing dito po tayo. Ayan. Sino ang may gawa niya? Sino ang nagtasa? Philippine Statistics Authority. 9. Kulela sa paglaro ang Maynila. Lalabing pito lang ang LGU. Tingnan pa tayo ng Pateros. Pabalik na po. Ay, tingnan ninyo. Pang-labing pito out of 17. Kulela. Tay, itong sumunod naman, tayo naman ang number 1 sa krimen. Sa buong Southeast Asia, 2024, sa mga syudad, number 1 na po tayo sa crime index. Ano ibig sabihin niya?
nagbalikan na ang bordapan, snatching, patayan, droga, mga tologes, nagbalikan na naman sa Maynila. Bakit naman nila masyadong pinabayaan? Inuna-una pa nila yung kanilang sumpa-sumpa sa Rojas Boulevard. Pasok-show sila sa City Hall. Ito, uuwi ka, magkakaroon ka ulit ng aga-aga kung yung ako mo nakauwi na pa sa bahay pag alas 7 na ng gabi dahil kinakamakapawag na ito naman. Dahil nagkalat na naman ng tologes. Naubos na yun. Nay, namimiss nyo ba? Dati, may gobyerno sa umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Namimiss nyo na yan? Namimiss nyo ba yung gobyernong mabilis kumilos? Namimiss nyo? Then help me make Manila great again. Pangapat at panghuli para uwian na. Kasi maraming titilak ko ng kaldero sa bahay mamaya. Walang nagsabi. E pag umabot pa ito na sa 6, abunado pa si Carlo Lopez. Pero ito yung pinakamahalaga. Bakit? Pera ng taong bayan. Mahalaga ba ito? Mahalaga yan sa inyo. Nay! Nakalulungkot isipin. Yang sila Benton at yung mga kasama niya at yung kasama niyang ate ko. Noong araw, lahat yan, palakpak ng palakpak sa kanan ko, palakpak ng palakpak sa kaliwa ko, palakpak ng palakpak sa likod ko, panay papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mga nila. Nalulungkot ako na ang sabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo? Narinig ko rin. Pero hindi ko pa sila narinig na nag-report sa taong bayan kung ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon. Pero narinig ko na, kaya sila walang nagawa dahil maraming utang. Utang. Okay. Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Pera yun. Gusto niyo bang marinig yung sagot sa akin? Dapat din. Alam niyo bakit? Ang leader, kailangan responsable siya sa kanyang mamamayan sa mga bagay na ginawa niya. At kung yun ay mabubuti o hindi, ayan mo ang taong bayan ang humusga. Tama ba rin? Rito, tayo ko sagutin. Taas sa kamay ng may anak dito. Di ba kadalaga pa kayo? Ito man ang issue. May anak kayo? May pamilya kayo? May ako kayo? Rito, tay. Kapag walang makakain ng anak ninyo, gagawa niyo ng paraan. Ingat. Pag nagugutom ang pamilya niyo, itatawin niyo. Iraraos niyo. Totoo ba? Na ang kasabihan ng isang ama o isang ina o isang magulang, susubo mo na lang, ibigay mo ka sa anak. Totoo yan. Gagawin yun bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang magulang. Hindi na ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Mandalinyo noong panahon ng pandemya. Tay, when you elected me as your mayor in 2019, I took the
responsibility. Wala kayong nakitang reklamo sa akin. Hindi niyo ko naringgan ni minsan sinisi ko si Era nang iniwan sa akin kaban nga silo. Why? Binoto niyo na akong mayor. Hiningi ko yun na maging mayor. Hindi niyo naman yung binigay sa akin na pusa. Hiningi ko muna, binigay niyo sa akin. The presumption is, lahat ng problema noon, atang-atang na. Tama ba rin? Hindi ka rin sa akin ng pagtuturo ng kasalanan ni Fred at kasalanan ni Juan. Wala. Anong ginawa ko? Nilinis ko agad ang Maynila. Inayos ko agad ang Maynila. Inayos ko negosyo sa Maynila. Bakit? Para magkaroon ng trabaho ang tao. Nay, can you imagine if you remember for the first time in this country, sa Maynila lang, napapayag ko ang Jollibee, McDonald's, Chowking, na ang senior citizen ay pwede pang magtrabaho sa kanila. Tama ba rin? Ay, umaayos na tayo. Lahat ng mga tulongges, kinakalawin ko araw-araw, nakikita ninyo. Nay, umangat na tayo ganyan. Saan ka nakakita? Wala na tayong pera. Nag-tax amnesty pa ako. 6 months. The longest tax amnesty. Nay, umangat na tayo. Lahat na nangyayari sa Manila, naging memorandum ng DILG, pinakokopya sa buong bansa. Umangat na tayo. Boom! Tadir ng pandemya. Mahuhulaan mo ba na magkakaroon ng pandemya? Anong ginawa ko? Nag-aalala ang tao para magutom, para mamatay. Anong ginawa ko? 3 months, 90 days, hindi ako umuwi ng bahay. Nisilip sa mga anak ko, nitungaw. Kaya nakikita nyo nakashort ako sa City Hall. Kasi sa City Hall lang matutulog. Nag-iisip ako ng paraan. Takot ang tao. Ano sabi ko? Tay, malulog ako. Mga batang Manila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala nang may bebenta, wala nang mautangan, nakita nitong relo nito, ipatatas sa kutokay tambunting makaraos lang tayo. Ano naging ito? Kayo ng mga nangabuhay. Nanapalito kayo. Kayo. Kaya niyong sabihin at kaya natin ang pagmalaki ng pandemya. Walang nagulo sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, meron tayong food box sa mayaman, sa middle class, sa mahirap. Bawat pamilya, hindi lang bawat tahanan, bawat pamilya. Nakaraos tayo, hindi pa man nauubos yung food box, tumarating na naman yung sa food box. Tama ba rin? Okay. Siya sabi ninyo, may mga apo naman kayo. Tanging lungsod lang ng Maynila, 1,600 LGU. Ang tanging nakabili ng sarili niyang bakuna, 500,000 doses. Makuna lang tayong mapakunahan dito sa lungsod ng Maynila. Nay, tayo may remdesivir. Osilisma, molnupiravir. Dang-dang libo ang isa, mabuhay lang ang isang pasyente ng COVID-19. Tay, sa India nagkakaubusan ng oxygen. Sa Pilipinas, tumutukod ang oxygen. Sa Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen. Tay, paniniwala ba kayo na ang Maynila nakagawa ng ospital sa loob lamang ng 2 buwan? 52 days, Manila, COVID-19, field hospital sa Luneta. Nay, habang sa kanan,
Kinakarat ko ang problema ng taong bayan sa araw-araw. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil. Saan? Sa pinangako ko sa inyo. Sa pinangarap ko, hindi man sa inyo. Para sa mga apo ninyo. Itinatag. Condominium 1. Condominium 2. Pinondominium 1. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Pasay Community in City Vertical Housing Program. Tinatag Paseco Hospital. Tinatag 10-story, fully air-conditioned with MRI and CT scan machine na bagong hospital ng Maynila. Tinatag Rosario Almario Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Manila Science High School, Magsaysay High School, Albert Elementary School. Saan ako kumuha ng pera? Kumipot ako ng dito. In leadership, sometimes you have to bite the bullet. Sa Tagalog, minsan, maasim man na supa, kailangan mong binuin, makatawin tayo. Ano? Yorme, saan ka namutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Amerika namutang, Pilipinas namutang, ikaw namutang din sa gobyerno. Gobyerno namutang sa gobyerno. Hindi ka namin maintindihan, Yorme. Ano? Sino may-ari ng landmark? Gobyerno. Sino may-ari ng DPP? Gobyerno. Mga nanay ko, nandiyan dyan, sa konti, para mas madaling maintindihan, ipamwestra ko. Itong ulo ko, hanggang pa, may dalawang bulsa. Isa sa wakali, paldo, siksik liglig, umaapaw pa. Ano naman? National Government Financial Institution. Nandiyan ang landmark, nandiyan ang DPP. Sa kanan, City of Manila. Alas, ano ang ginawa ng ama ng 2 milyong Manileño? Tumukod sa kaliwa, nilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Ano? Yun daw ay mali? Mali daw yun. Mali ba? Mali daw eh. Nagkataka naman ako. Ngayon, mali. Bakit kayo lang nila naalala ng mali? 2022 pa ako wala dyan. Yung pala yung mali. Pwede mali din sila. Bakit? Sino bang kasama kong gumawa nun? Sino bang vice mayor ko nun? Pwede damay-damay na kami. Tama mali? Pag tumatayo yung pabahay, sila may gawa. Pero yung pinanggastos ko, inutang, ako may kasalanan. Kaya Nay, pwede ba ako makiusap sa inyo? Pwede ba? Kasi mukhang ipatatawag ni Tayo. Malamang sa hindi. Malamang sa hindi. Pwede ba ako makiusap? Iparating nyo lang yung mensahe ko. Ano naman simple lang yung mensahe ko? Pwede? Pag nakita nyo na sila, magkakyaw-kyaw na yun. Sabihin nyo, utang. Utang na loob, utang na pera, lahat lang yan ang utang, sinisingil ako. Sige, tayo. Pag nakita nyo sila, pwede ba pakisabi nyo sa kanya? Ay, reklamo ng utang. Magsilayas na raw kayo dyan, si school na lang na magbabayad ng utang. Pwede? Gagawin yun. You have to own it eh. Ganun ang pagiging leader. Akuhin mo.
Huwag mo pang nahanap tao kung ano magiging understanding nila. Tay, tay! Gusto niyo ba talaga ako bumalik? Bakit sinatsaw-tsaw ko lang ako? Hindi nga! Talaga! Taas ka na kamay ng gusto mo! Talaga! Promise! Next time! Sige, ito, at least may mapagkakasunduan tayo ngayong araw na ito. Nay, nay, umuwi kayo, may hawak na pag-asa. At least sa kayo mismo narinig. Dinig-dinig ko ang panawagan ninyo, tayo ay bumalik. Ngayon naman, pwede bang parehas na mag-isa? Kanina pinakikisuyo ko, masabi lang kami yun. Ito naman patungkol sa kinabukasan natin at anak natin. Pwede ba mag-request na isa? Pwede? Pwede, straight. Hoy! Mag-ingat kayo na sa lahat. Alam niyo, kung hindi ko rin kayo. Ang dami ko, pag-aaralan, hindi ko, pangako na pangako. Ngayon, maligtan, kayo na mga ako. Hoy, mga taga-katamanan. Sisigilin ko kayo. Pero maligtan may puno. Wala na. Meron. Almeida. Kayo sa kanto. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Titingnan ko yan kung may buhay pa ba kayo. Ramis! After election, ako naman ang sigilin ninyo. Pwede! Dito ay Evangelista! Romel Miranda! Audiencia! Rosi! At ang namamuna, ang namamuna! Ang di nasisigaw. Ano sa Tagalog ng number 1? Namamuna! Tama ba? Ang nakabalan ko na rin. Ang aming kabats, ang ating singmate, magaling na musyal, Edward Tan! Alam hi. Congress. Kaya ko wala na ako sa mananaw na sa kanila. Basta ako nakatulong na sa kanila. Pero ito naman, mga taga-distrito, siya sa atin ito sasabihin ko. Ang bawat congressman, nire-representa ang distrito. Tama mali? Almost 300 congressman sa buong Pilipinas. Katulad namin sa Tondo, meron din kami sa District 1. Kayo sa District 2, meron din. Tama mali? At ang trabaho ng congressman, kumuha, lumiko ng resources sa national government para dali sa district. Yung congressman nyo, minsan lang nagpagawa ng eskwelahan sa District 1 pa pinagawa. Di ba nagkapag-record pa sila? Tama ba? Pero yung kami, sa amin sa District 1, mga taga-District 2, thank you ha. Siyempre, magkukuha kami. Dahil lang tinayo yung eskwelahan, kami pa lang sa kuman. Hindi, pinamiro, para. Kasi, you should demand. Why? Yung pondo na yan para sa District 2, hindi para gastusin sa District 1. Makasipsip ka lang sa boss mo. Mali yun. Ibig sabihin, tingnan kayo
ng resources para sa District 2. Tama ba rin? Total, nandiyan na yan. Sige na, let's move on. Palitan na natin si Benton. Ang ipalit natin, balik natin si Carlo Lopez! Yung vice mayor ko, may asin pa. Mga anak may katitay. Naintindihan mo nyo. Ako-rights na yan. Hindi yan dalaga. Dalang-dala na yan. Magaling ang ama. Kung naging vice mayor, lagi siya kasama ng kanyang ama. Aral sa kanyang ama. Tapos ng political science, magiging magaling na vice mayor. Chill Atienza! Straight? Naalala niyo mga pangalan nila? Baka makakalimutan niyo 5 buwan pa yan. Simple natin na lang. Simple na lang natin yung kampanya. Pagdating ng kanta panahon, simple lang. Ganito yan. 2 grupo lang yan. At pipilihan nyo. Yung unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Kami mo may sakot yun. Your Miss Choice tayo sa rin! Ang isang walila! Pagkakas! Tapos na po, uwi na. Maraming salamat sa inyong lahat. At, total, puso-puso ang kantahan. Yung mga nasa Ladies Choice, bigyan natin ng team song sa Mayo. Para hindi natin sila makalimutan. Ito po ang team song na alay natin sa kanila. Pag-ranking na natin. Best honor, Benton. Mag-ingat kayo. Paano ba yun? I love you. I love you. I love you. Mag-ingat kayo. Maraming salamat. Pagpalain naman tayo ng buong may kapal. Manila! God bless. Thank you very much.